11 PM, November 8 hanggang alas 12:30, November 9. Napakalakas ng buhos ng ulan dito sa Davao. So kung ikaw ay nanonood na taga Maynila and taga Visayas, taga Luzon, or kahit mga taga Davao, no? Kung ikaw ay nanonood dito, syempre baka tulog ka na masyado, no? Sobrang lalim o himbing na iyong pagkakatulog. Hindi mo alam ang mga kaganapan dito sa ating syudad na nagdilobyo pala, no? Hindi naman dilobyo pala, baha lang, no? Dahil sa napakalakas ng buhos ni ulan. So ang daming tubig na ibinuhos mula sa kalangitan hanggang sa kalupaan ng Davao City. So alam naman talaga natin dito sa Davao, as Davaoenyo, no, na kapag uulan ng matagal tapos napakalakas, talagang may mga portion, no, may mga particular area talaga sa ating syudad, lalo na sa downtown Quezon District, ang mga lugar ay binabaha. Baha like yung high tide plus ulan equals yan, mataas ang tubig sa mga lugar. So for example na lang itong Rojas Avenue, as you can see, napakatapang nitong sinundating lawin or jeep biyahing Mintal or Tubok somewhere, kasi ang Toril sa kabila na side yun Ayan, no, simple lang tong video na ito mga agala. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang lugar natin sa Davao, namin sa Davao, no? So kung kayo dyan ng mga taga Manila, taga Luzon, taga Visayas na nanonood sa vlog na to, and baka just in case lang na nag-pop up or dumaan sa timeline ninyo, sa wall ninyo, ang mga local news namin dito sa Davao na nagfi-feature ng mga pagbaha, no, pagtaas ng tubig, which is totoo yan, no? It's happening here in Davao, pero ang maganda lang hupa din kagad. Tsaka hindi naman din talaga lahat, like lang naman, poblacion district lang, downtown area kumbaga ba. So Davao City is 2,400 something, di ba, ang kanyang square meter size land area, making it the largest city in the whole Philippines. So ibig sabihin, napakaliit lang na porsyento, sobrang liit lang talaga ng inuulan, binabaha. So yun lang, okay na, yun na yung baha na nakita ninyo, no, sa Rojas Avenue. So diretso pa tayo, dadako pa tayo sa ibang mga lugar kung saan may mga matataas din na tubig. Gaya nun, di ba? Parang kalat-kalat lang yung area dito. Para bang tinatawag natin catch basin, na kapag umulan, kahit hindi high tide, kahit nasa highland man siya, di ba? Elevated man siya na lugar, as long as yung design or yung structure ng lupa naka-catch basin, di ba? Parang pa-swimming pool style, nakakawa, cove, or parang pa-bowl. So talagang mag-iipon talaga ng tubig yan. So may mga ganyang area sa Davao. For example na lang, Kalinan District. Kalinan, highland area yan sa Davao, kung di nyo sa mga hindi nakaalam. Meron kaming barangay in district dito sa may Davao City na yan ang Kalinan District, na siya naman ay highland area, elevated, no? Mas mataas ang kanyang elevation sa sea level, pero may mga time talaga na binabaha siya. Parang lang din yan, Baguio, di ba? Nakakagulat, no? Baguio City, binaha. Paano nangyari yun na Sierra Madre, Cordillera sorry, basta sa Cordillera, sure na ako dun, Cordillera region, tapos binaha, di ba? Kasi may mga structure formation sa kanilang mga land area na pa-catch basin siya, na pagka ulan ng malakas ay sasagap talaga ng maraming tubig, mag-iipon. Dito sa Davao may mga ganyang lugar. So ito yun, baha sa ibang portion, pero may portion din naman na yung wala. Kaya dito sa Davao hindi lahat ay makaka-relate, no? Kapag baha ang pag-uusapan, minsan nga ulan may mga lugar na inuulan, meron na may iba hindi. So kanina lang kasi habang ako'y nanonood ng mga video, tapos may dumaan sa aking wall, sa aking timeline, na binabalita tungkol yung mga paaka. So para ako yung nag-curious
parang lalabas nga ako para makita ko yung ano, I have to see it for myself, no, in the naked eye, kung gano'n nga ba kalala ang baha na sinasabi nila sa picture na pinipicture. Hindi naman pala. Tapos itong tulay na to dito, Bangkirohan River, parang nag-orange warning daw siya. So ibig sabihin nun, malapit na siya mag-red warning, tama? So delikado siya. So it's about mag-evacuate na mga tao nakatira. Pero tinignan ko kung totoo nga ba. At dahil tayo ay marites, alam niyo naman talaga sa Davao, binabalita, no, nationwide na baha. Davao binaha. Pero yun, hindi nila alam na sa Davao City, may baha sa Davao City, pero in a certain place lang, no? In a small portion area, in a small certain particular place sa Davao, no? For example, Laverna, ganoon, 'di ba, yung mga lugar na yun, kasi catch basin kasi siya. No, kapag malakas yung hulog ng ulan galing sa kalangitan, so maiipon doon yung tubig baha. Di ko alam bakit. Dati yun ha, pero ngayon as far as I observed nung huli, bago itong nangyaring heavy rain downpour ngayon, may nagdaan pa no, mga ilang araw na yata nakalipas. Na nung nagdaan ako sa may Laverna, wala namang baha, in fairness. So yun. So baka meron na silang ginawa, no, sa kailang tulay. So congratulations sa mga taga Laverna. So yung kasi yung talagang laging binabalita, national na Davao City binaha. Oo, matinding abot liig, lampas tao ang baha. So ngayon hindi na, no. So siguro sa ibang parte na naman, kasi meron naman tayong local news sa Davao, di ba? Meron tayong mga pahayagan dito na lokal, yun nga Sansar Davao. So sila yung mga nagbibigay ng mga news dito na syempre i-news na rin yan, makikita rin yan siya sa national, no, international pa, worldwide, kasi alam naman natin ang di ba, ang social media, grabe yung kanyang reach, napaka-wide, no, wala siyang tinatawag na limit kung sino yung makapanood. So yun, mababalita yung Davao City na may baha. So ang mga taga Davao, ako mismo gulat ako, Davao binaha, saan parte, saan banda? Tapos gulat na ako kasi may mag-chat sa akin ng mga kaibigan, kakilala, kamag-anak ng mga taga Luzon and Visayas na, Gaw, ingat kayo dyan, Gaw. Binaha daw kayo dyan sa Davao. Kumusta daw kayo dyan? Ko, ha? Ang baha. O, diba? So, walang baha sa Davao, no? Like, may baha. O, pero sa, lang, mga pili-piling ang lugar lang. Kumbaga, yun yung, parang catch basin kung tawagin. Alright. Tapos, yun lang. O, wala naman pala. Akala ko talaga, as in, nakatakot. Kasi ito talaga, pinapangambahan ko to. Itong mga slum area or distress area, no? Squatter area, slum area, distress area, or informal settlers area. So sila talaga yung may panganib talaga, banta ng panganib kapag may baha, may bagyo, no? Kasi once na tataas yung tubig, sila yung pinakaunang ma-wash out, mag-flood flow. Pero so far wala naman, napakakalmado ng tubig, pati ng mga tao, wala ka nakikitang alarm. Tapos ngayon, ang mga taga yun nga Eden, Toril, basta taga bandang Toril area, mga taga Kalina, no, nagpo-post sila sa Facebook ngayon na sa sobrang lakas daw talaga ng ulan sa kanilang lugar, mag-ingat daw kaming mga taga dito sa downtown area kasi maaring babahain kami. So ito, lumabas ako kaagad para makimarites. So wala naman, no. Di ba? Nalalakas na kuya, wala namang banta ng panganib, no, na may baha. Yan lang. So after dito, pupunta pa tayo sa may Bangkal area kasi yon, may balita din doon na may baha. So yun, pinakaunang video ha, baha doon sa may Boulevard. So dito ay wala masyado. Proceed tayo sa ibang lugar, like isa rin sa pinaka laman ngayon ng balita, no, sa mga local news dito sa Davao. Ito na ngayong Matina or MacArthur Highway, Matina, papuntang Global or Davao Global Township, DGT. Pero bago tayo diretso shortcut doon, tingnan natin yung mga tao, no, na mga nakaabang ng mga jeep pampasahero dyan sa labas. So may lugar dito na pintuan lahat. Tingnan natin kung bakit. Ano yan, bangga o tumirik, pero parang wala naman. Ano yan, baha? May tubig, mataas lang. Okay. Kaya yan, kaya, no? Okay lang yan. Hindi naman pala nagbanggaan, kundi mga mga sasakyan, mga
maliliit na mga vehicle na hindi makalagpas sa lugar kasi napakalalim ng tubig. Dito yung particular sa may area sa may Davao or Matina Memorial Cemetery or Matina Memorial Park. Napakalalim ng baha dito ng tubig. Kita mo naman sa kabila. Yun. So, wala na tayong oras at hindi natin kaya libutin ang buong Davao. No? Pupunta pa sana tayo ng Balyok Toril or Daliao Toril. Basta somewhere in Toril, no? Meron ding mga doon, mga stranded na mga sasakyan, no? Tumirik din dahil nga din sa mataas din daw ang tubig baha. So ito mga to, mga nag-chismisan yan sila, no? Kumbaga parang tinitingnan nila, ini-studyhan nila yung paligid, no? Yung galaw ng tubig. Kung paano ba yung current papuntang south or west. Hindi, joke lang. Kumbaga inaabangan nila na may mga dadaan ng mga sasakyan, no? Na mga maliliit. Kung makalagpas, ibig sabihin diretso sila. Kung hindi naman ay babalik. Pero kahit babalik sila, wala sila ibang way kundi babalik sila. Pinakamagandang way dito is sa Sandawa Road na ngayon ay kilala sa pangalan GE Tourist, tapos Impo Boulevard. Kasi dito talaga titirikin sila. Napakalalim ng tubig dito, mga kagat. Nakahawid rin sa wakas sa baha. So ito na yung area kung saan daanan ito sa puntang Matina Memorial Park or Memorial Cemetery. So Davao Global Township is medyo elevated siya. Tapos po tayo dito sa may Rotary Club all the way to Impo Boulevard na tayo nito. So gusto ko sana mag-ano, no? Mag-touril pero wala nang oras, no? Masyadong late. So ito, may mga pakarat-karat din na baha dito sa may Ecoland area. Gaya dyan, no? Sa may likod ng SM.
dito naman banda sa may Bolton Isla, wala namang masyadong baha dito. Actually, wala talagang baha, no? Kasi nga, ang sabi nga nila, kahit pa nasa gilid sila ng ilog, kapag lumakas yung ulan, may maraming tubig na mula sa bukid dadaan sa Davao River, hindi naman talaga lalabas sa kanyang channel, no? Kasi tagusan channel nga siya papuntang ocean, no? Papuntang Pacific Ocean, your large body of the sea. Sila, maraming salamat sa mga nanonood dyan. Thank you for watching. Pero habang patapos na tong video, marami akong mga nakikitang naglalakad, no? Galing sa trabaho, tsaka yung iba papunta trabaho, tapos binibitbit nila yung sapatos nila kasi may mga area talaga na may tubig. So, hindi kasi pantay-pantay, hindi naman talaga ganun ka hindi pa slope, no? Hindi pa slanting yung lupa ng Davao papuntang dagat. May mga area talaga na catch basin. Again, catch basin like na siya, parang pang pamangkoks, ang kanyang Bangkok style. Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo itong ano natin. Na-appreciate niyo sana, kasi na-appreciate ko rin itong ginagawa ko. Wala lang, nakikiasyo sa kasi hindi ako makakaragit. Pagkagising ko, may nabalita akong napapanood sa mga local news, tapos hindi ko naman alam kung saan. Hindi ko talaga ma-experience yung baha sa Davao. Kaya masaya ako na umulan at bumaha na ako ay hindi pa nakatulog. Kasi at least na-witness ko siya. Bye bye.